After natin ma-acquire tong area, ito yung ating naging development dito. So dati ito ay purong damuhan lang to. Ngayon natamnan na rin natin dito ng mga gulay. Ayan, meron tayong mga kamote, iba-ibang klaseng kamote yan. Tapos may tanglad tayo, malabong na yung tanglad. May mga saging tayo dyan. Ganon din doon papunta. Tapos yung mga mangga dyan, existing na yan. Kasama na yan dito sa lote. Ayan, tapos sa baba niyan, ipakita ko rin sa inyo maya maya. So ito, may bulaklak din tayong tinanim. Unahin muna natin tong area na to. At ito, tinayo din ng tatay ko to. Ang mga kahoy dito, existing lamang galing dito. So ang binili namin dyan, yero, pako, tsaka yung hardiflex. So ayan, yung ating simpleng ano dyan, pabahay, housing. O simpleng kubo. Tapos ito naman, existing na to dito, landahan kasi ito, lutuan ng kopras ng dating may-ari. Tapos ito, tinamnan din ni Papa ng mga mais. Ayan, so yan yung ating ginawang development dito. Ito yung loob ng koprasan. Lutuan ng kopras yan dyan. Tapos dito naman, sa likod parte, dito yung medyo marami-rami rin na itanim. Ayan, yung tanglad natin, malabong na dito din. Tapos may mga saging tayo, nilagyan kong fertilizer kahapon yan. Tapos may mga prutas din tayong dinagdag dito. Lansones. Ayan, meron tayong malunggay, kalamansi. Dito may lansones pa tayo dyan. Tsaka dun, pahaba na yan, purong mga sagingan ang tinanim natin dyan para hindi masayang yung area kasi nilinis namin. So dapat kahit papano meron tayong ma-harvest. So dito meron, ito, rambutan. May mga kakao tayong tinanim din dito, maraming kakao. Tapos may existing ding niyog. Meron din ditong mangustin. May mangustin din tayong tanim. Ayan yung mangustin, oh. Ayan, tapos meron tayong mga santol na bangkok dyan na tinanim. Ayan, hanggang doon pa yan. Hanggang doon, 2,000 square meter tong area. Itong dito na part, 2,000 square meters. So marami-rami tayong naitatanim dito. So dito halos puno na rin to. Maraming prutas, puno ng prutas doon sa baba. Sa kabilang side, mga avocado yung tinanim natin dyan. Tapos ito, may santol. Dito sa malapit, mga more on pangkonsumo. Mga pangkonsumo natin, mga prutas na madali nating makuha. Pagka tagbungan ng santol, may namumunga dito. Tabungan ng rambutan, meron din tayong makuha dito. So kung anong prutas ang tagbunga, dapat meron tayong ma-harvest. So yun yung ating target goal dito sa lote. Ito naman, may mga saging na rin dyan na tanim. Saging sabayan para meron tayong pagkain. At kapag sobra-sobra na, meron tayong may bibenta kasi marami-rami ito. Nasa 50 pirasong saba ito, saging saba yung pinatanim natin. Tapos meron pa tayong naunang tinanim dati. Tapos doon sa unahan may mga prutas yan hanggang doon kasi tayo banda. Doon hanggang doon yan. Pag ganyan yan. 2,000 square meters. Tapos pag ganito yan. Sakop yung saging pag ganon. Tapos yung dyan na part, iba na rin yung may-ari. Hanggang dyan lang sa may, eto, yung may, kung ano yan, straw. Tapos dito naman na part, eto naman yung exciting area. Nakakatanim lang natin ito mga 2 weeks ago. Meron na tayo ditong kasaba. Mga ilang buwan lang, meron na tayong ma-harvest din dito. Tapos meron tayong Indian mango. May mga Indian mango tayong tinanim dyan. Tapos may mga bago tayong tanim na mga prutas din dito na side. Ayan. So ang in-space natin, itong part na to, para kung magtayo tayo dito ng mas malaki-laking bahay, so meron tayong mapagtayuan nang hindi na tayo magputol pa nung tinatanim natin. So yun yung nilaan kong area. Yan. Parking, tsaka kung magtayo tayo ng bahay dyan. Tapos dito naman, meron tayong dalandan. May mga saging dito. Ayan, mangga. May mga saging pa din dyan. Pinalibutan natin ng saging dyan na part. Tapos dito, ito mga kasaba na to. Tapos gulayan, meron tayong sitaw. Pagka nandito kami, dapat may pang-ulam din kami. So may tanim tayong mga sitaw na. Pag namunga yan, meron tayong makuhang gulay. Tapos dito sa unahan, may kamote rin dito. Tsaka mga langka. Ayan, may mga langka din tayong tanim dito, marami. Dito may mais. Tapos may mga gulay-gulay pa din tayong tinatanim dyan. May sibuyas. Ayan. Tapos may pinya. Ito yung tanim nating pinya. Ayan, pinya. Tapos dun sa harap meron din guyabano. So napakaraming prutas po tinanim natin dito. Tapos yung saging natin, saging saba. Ayan, tapos may kakao. Marami pa yan. Tapos dito sa kabila, tara, doon naman tayo. Itong part na to, ito yung dinagdag natin. Ayan, papunta yan doon. Purong mangga yan. Purong bangga sa gilid. Tapos may kasamang palayan. Ang disadvantage lang dito, pagka tagbaha, matagal humupa yung baha doon sa dulo. So ayan, sakop natin yun hanggang doon. Ayan, pag bumaha lang dito, yun lang ang disadvantage kasi matagal humupa tulad nun.
yung nagbabrown na dyan, yung walang green. So yan yung madalas na hindi hinuhupaan ng baha ng matagal. So yan naman, tamnan natin yan ng kangkong, no, para since nasa livestock farming tayo, more on swine farming, ganyan, mga manok, makain naman sila ng kangkong. So yan yung itatanim natin dyan. Dito, ito na yung sakop na tinamnan natin ng mga Madrid cacao. Tapos may dala-daling puno dyan na itatanim din natin dito sa baba. So ito yung area naman dito sa baba. So nagpapakit ako ng tubig mula doon para may pandilig tayo at mapanggamit tayo doon sa ating kubo. So sa baba meron siyang, ayan naman yung fish pond. So ayan po yung fish pond dito sa baba. At may mga saging na rin tayong tanim dito. Ganun din doon sa kabila. May mga saging tayong tanim dyan. Tapos itong mangga, nag-antay lang tayo na ma-ready na para ma-sprayhan. Ayan. So maraming mangga dyan. Tapos yun yung babang part natin. So may mga gabi na rin dyan. May tanim na gabi. May iba-ibang mga pananim na tayo dyan. Gabi, kamote. Actually may mga gulay din dyan. May ampalaya, pichay. At maraming mga klase ng gulay. So doon kamote. Andun yung kamote natin. Malabong na rin yung kamote doon. Tapos may mga saging na rin. Marami tayong tinanim na dito. At ito yung i-develop naman natin ng dahan-dahan. Ang ginagawa ko naman, kada umaga punta ko dito, may dala akong sahat ng saging. Since yun yung existing na meron kami, so yun yung madali nating nadadala. Tsaka dito may langka din. Ayan ito kasi kailangan nating tamnan para yung lupa, hindi habang tumatagal, hindi aagusin yung ibabaw. Kasi baka agusin hanggang sa lumawak yung bangin. So tatamnan natin to ng mga pwedeng itanim na medyo mababa lang na puno. No? Pag ganun, para hindi siya magbangin ng malawak. So ayan. So ayan yung ating update mula dito sa ating area, bagong area. At muli po sa inyong lahat. Sana ay nakapulot kayo ng idea. At una sa lahat din pala, no, yung available resources na meron tayo, yun yung gagamitin natin. Kung ano yung existing resources. Halimbawa dito sa amin, tatay ko nagkakarpentero, may kahoy, may pamputol, may pantabas ng kahoy, tapos maraming saging dun sa kabila. So yun yung ginagamit namin, tinatanim namin dito. At yung kung anong meron dun sa area namin, yun yung dinadala namin dito para palawakin dito sa area na to. At balang panahon mag-alaga din tayo ng mga hayop dito. Tanim natin ng mga mahogani. Marami-raming mahogani po yan hanggang doon sa ibabaw. So ayan. Ayan po, mula dito sa pag-ikot natin, so ang style naman natin, ang paraan natin ay kung ano yung resources na meron tayo, doon muna tayo mag-umpisa. Huwag muna nating madaliin masyado. Tingnan natin, sana after 5 to 10 years ay meron ng mas magandang improvement yung area, ay magkaroon ng sustainable na source of income. So yun yung tinitingnan natin. Pero ngayon 3 months pa lang na na-acquire natin yung area. Kita nyo naman kahit paano may development. Basta may goal tayo doon sa ating mga area, may goal tayo kahit maliit na lote man yan. Dahan-dahan nating tamnan kung ano yung pwede nating itanim, kung ano yung pwede nating paramihin doon sa area, at kung ano yung meron tayo na kaya nating gawin, yun yung i-apply natin. No, kasi minsan mahirap din yung sabay-sabay o malaki masyadong gastos. Minsan nandun yung pagkalugi, yung sobrang laki. So dahan-dahan muna, start small. Kung anong resources na meron tayo, yun yung ating gamitin doon sa area at palaguin natin ng dahan-dahan. No? So si Lord na bahala magpabunga doon sa ating mga inumpisahan. So ayun, muli po sa inyong lahat. Maraming salamat po.